Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tumugon siya, "Anong utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lahat, lalaki at babae. At dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nangangalo niya rin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon sa aking homilya, hayaan niyong ang pagnilaya natin ay ang ganda ng pag-aasawa. The beauty of marriage. Pwede niyong isipin, Father, anong karapatan mong magsalita tungkol sa pag-aasawa ay wala ka namang asawa? alam niyo, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nag-asawa Ay sapagkat marami na akong nalalaman tungkol sa buhay may asawa. At marami doon hindi maganda. Joke lang, marami doon maganda. Besides, hindi mo kinakailangang ilagay ang iyong kamay sa apoy para malaman mong mainit. Sapat na yung karanasan ng iba. So sapat na yung karanasan ng iba para makonvince ako na ang marriage ay totoong maganda. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang karanasan ng tao, kundi kung anong sinasabi ng banal na kasulatan ng Diyos tungkol dito. Sapagkat sa karanasan ng tao, pwedeng magkaiba-iba tayo. May mga masasaya dyan, May mga bitter dyan tungkol sa marriage. pero sa salita ng Diyos, magkakapare-pareho. Maliwanag sa aklat ng Genesis kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Pansinin po ninyo ha, sa bawat paglikha ng Diyos, simula pa noong unang araw, when God created light, ang sinasabi doon, He saw it was good. On the second day, when God created the dome, which He later called sky, sinasabi doon, it was good. Sa pangatlong araw, when God created the sea and the earth, sinasabi doon, and God saw, they were good. It was good. Sa pang-apat na araw, nilikha ng Diyos ang animals. Sa himpapawid, on the ground, sa dagat, and God saw, they were good. Laging ganon. It was good. God saw, it was good. Pero pagdating sa huli, nang likhain niya ang tao sa isang account ng creation story, magkasabay, lalaki at babae, na iba ang sinabi. Hindi na sasabihin doon, and God saw, it was good. Ang sasabihin doon, and God saw, it was very good. Imagine that. Umisip po kayo ng napakagandang tanawin. Kahit hindi nyo pa napupuntahan, isip. Isip! Pagsamasamahin natin ang lahat ng ating magandang naisip, ano man ang magandang tanawing yan, kulang na kulang yan. Para lang yung isang mansyong malaki na kulang kung wala dyan ang tao, si Eva at si Adan. Yun ang mas nagpapaganda dyan. Minsan ay narinig kong sinabi, man is the crowning glory of all His creation. Ang tao daw ang nagpaganda. Ganun lang pwede natin sabihin doon. Sa lahat ng mga nilikha niya. Pero, better put it this way, ang pagsasama ng tao, Eva, Adan, ang pag-asama, ipush na natin, ng pamilya, ang siyang mas nagpaganda pa sa lahat ng nilikha niya. Yan actually yung sinusudlungan ng other
creation story sa first reading na ating napakinggan. Hindi kinokontradict yung napag-usapan na natin kanina, kino-quote natin sa Biblia, kundi mas sinusuportahan pa. Ang sinasabi sa ating first reading, basically ay, nang lighain ng Diyos si Adan. Of course, it was good. God saw it was good. Pero, mapapansin natin, it wasn't good enough. Kasi kahit lahat ay nandyan na para sana kay Adan, meron pa rin siyang hinahanap, meron pa rin siyang kulang. And it was only when God created Eve out of Adam's ribs, doon lamang mas naging fulfilled. And God saw it was very good. Naisip ko lang, kaya siguro, kapag ang mag-asawa ay nagmamahalan solidly talaga, kuminsan kapag nauna yung isa, sumusunod din yung naiwang asawa. Lalong-lalo na kung hindi makararamdam ng isang solid na suporta mula sa mga taong nakapaligid sa kanila, madalas ganon. Kasi kahit sabihin mo pa na meron ka pa namang pera, malusog ka ba, nandyan pa ang iyong mga anak, lalo pat kung ang mga anak ay wala namang masyadong amor sa naiwang magula, bibigay eh. Kasi po pwede natin sabihin, lalo na kung nagmamahalan talaga sila, ang mundo niya ay nag-iba na. Needless to say, umangit na. Sapagkat para sa kanya, ang nagpapaganda ng mundo niya ay ang kanyang asawang namayapa na. Mahirap yon, masakit kung minsan yon, pero sa kabilang banda, pwede mong paghugutan ng inspirasyon. Kasi pwede mong sabihin, nagmamahalan kasi talaga. Ayaw nilang magkahiwalay sila. Di ba kahit papaano, maganda? Kahit papaano, inspiring, di ba? Kesa naman kamamatay pa lang ng isa, isang araw lang, yung isa nagtitiktok na. Isang araw lang papangluksa na. Maganda? Hindi. Pangit yun, di ba? Ang maganda yung sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Ngayon at kailanman, yun ang maganda. Lalong-lalo na kung tototohanin talaga. O sige, sipin nyo, pansinin po ninyo yung mga mag-asawang nagmamahalan talaga. Sipin po ninyo. Tingnan nyo, maganda. Yung pamilyang may mga magulang na nagmamahalan talaga. Tingnan nyo yung mga anak. Maganda. Yung pamilya sa kabuuan, yung pakikipagkapwa nila, yung takbo ng buhay nila. Hindi lang yung itsura maganda, ha? Pag sinabing maganda, ang tinutukoy ko, yung disposisyon nila. Ano man ang kanilang maging problema, maganda. Kaya imagine, kung bawat mag-asawa sa lipunan ay totoong magmamahalan, wagas kailanman. Imagine kung ano ang mangyayari sa ating kapaligiran. Nakakahawa yan eh. Hindi nga ba't sinasabing the family is the basic unit of every society? Kaya nga may mga problema tayo sa lipunan, uugatin mo yan sa pamilya na pinasimunuan ng magulang na dysfunctional. Pero kapag ang mag-asawa ay totoong nagmamahalan, ay, sigurado ko, malaki ang magiging epekto sa kapaligiran niya. Example, hindi ko alam kung nabalitaan nyo kamakailan, ako nakita ko lang sa FB, yung istorya ni Mrs. na pumunta ng Amerika para dalawin ang kanyang pamilya. Siyempre, pagbalik dito sa Pilipinas, quarantine siya for 10 days. For 10 days, dinadalaw siya ng mister niya walang mintes. Kahit pa yung work ni mister ay out of way dun sa hotel kung saan nag-stay si Mrs., kinakailangan pa ni mister na gumising araw-araw ng napakaaga para lamang masilayan si Mrs. kahit sa bintana lang ng hotel, ha? At nung ika-9 na araw, tumapat ng anniversary nila. Kaya nagulat si Mrs. Bumalik si Mr. Hating gabi, may flowers para sa kanya. Dagdag pa ni Mrs. sa interview, hindi nga talaga siya nagbago. Dati na, ganyan na siya ka-sweet sa akin. Kahit 9 years na kami, at kahit 3 na ang anak namin. O diba? Ang ganda.
Kaya nga yung title ng balita, bold letters, sana all. Mapapasana all ka talaga. Ako nga napasana all eh. Sana all. Mapapasana all ka kasi nakita mo maganda. Nakakahawa. Isipin po ninyo ang konteksto, pandemya eh. Pero nakalimutan natin, pandemya ngayon. Dahil sa magandang inspirasyon na naipakita ng nagmamahalang couple na yon. That's it. Ang pag-aasawa, ang kasal, sa totoo lang maganda. Nakapagpapaganda. Pinapapangit lang natin. Basically, sa pag-iisip, na ang kasal ay papel lang. Pangkaraniwang kasunduan lang. Well, kung ito ay kasunduan lang ng tao sa tao, halimbawa, ikaw may kontrata ka sa isang tao, sa isang kumpanya, sa grupo ng tao. The moment na i-disobey niya, hindi niya i-honor yung napagkasunduan niyo, i-scrap mo yung papel, punitin mo. Yun ang kasunduan ng tao sa tao. Pero hindi ganyan ang kasal. Hindi ito sa pagitan lang ng tao, ng dalawang taong ikinakasal. Maliwanag ang sinasabi sa Bible. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Ang sinabi dito, ano? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Ibig sabihin, hindi lang yung dalawang tao ang involved. Kasama ang Diyos dito. In fact, ang Diyos ang siyang nagpag-iisa sa dalawa. Kung paano ang 1 plus 1, imposibleng maging equals 1. Napag-iisa ng Diyos ang dalawa. Siya ang nagpag-ugnay sa kanila. At kung siya ang nagpag-isa sa kanila, wala kang karapatan o ang sino man, wala tayong kapangyarihan na buwagin yan at pakialaman yan. Kaya, i-hold natin bilang totoo talaga yan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Nanonood kayo ng Squid Game? Ba't ako gumaganyan? Kasi napapansin ko yung reaksyon nyo kahit naka-face mask kayo. Yung ibang reaksyon, ganyan ng mata, oh. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Para bang ang iniisip nyo ganito, wala na talaga akong choice kundi ang lasunin siya mamaya para ako'y makalaya. Yan tayo eh. Yan yung mga ekspresyon ng mga, sorry bitter. Pangit ang karanasan sa pag-aasawa. Pero, eto, ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo, ang ganda ng mata mo. Ikaw yung may magandang karanasan sa pag-aasawa. At alam mo yung sinasabi ko. Nasa pag-aasawa, hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kaya nga lahat ng problema inyong nakaya at patuloy na kinakaya kasi hindi lang kayong dalawa, kasama siya. Kasi kung kayo lang dalawa, hindi niyo talaga makakaya. Napapansin ko para lang mas maging malinaw yung punto. Pag may kinakasal ako, may mga pagkakataon, yung lalaki, habang sinasabi niyo dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kung minsan nauutal, nasa samed, kailanman hindi kita, o kaya nabibingi, ano nga yung father? Totoo. Kung minsan, kahit masabi ng diretsyo, kailanman hindi kita magtataksilan. Ang galing, sa abay, may sisigaw, woo! Ayaw man yung mga. Ito hindi ko gawa-gawa. Kahit yung sinabi ko, hindi ko gawa-gawa yun. Nangyayari yun. Kamakailan, baka nga nanonood sila. Sorry may kinasal kami dyan. Alam naman nila ito, tawa kami ng tawa. Ganyan ang weather ganyan ang panahon. Habang sinasabi ni lalaki dun sa babae, kailanman hindi kita pagtataksilan. Kumulog, kumidlat. Totoo. Tapos si babae, nung yung part na niya ang sinasabi niya, umulan naman ng malakas. Shhh! Ay, ano to? Buti nga hindi pa ako pwede magsalita. Kasi kung makapagsasalita ako, baka may mapahiya. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak.
Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto ko sabihin ganito, umiiyak ka ngayon, siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Ang tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yon? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yon? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglukuhan. Wag! Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahal ninyo, kasi sinasabi nyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ang tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama. May mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos nun, uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluloko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya. Kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Eh, paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba ang naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak na maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama, basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na ikokondem ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakialaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Maganda ang kasal, wag na wag nating papangitin anuman ang maging karanasan natin. Kasalanan man natin o kasalanan ng mga taong inaasahan nating tunay na magmamahal sa atin. Lagay natin